ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay mahalaga, lalo na kung ito ay ibinigay sa atin ng taong mahal natin. Kaya nga, huwag natin itong sayangin dahil hindi na natin ito may babalik sa dati pag ito ay nalamatan. Ikaw, kabarangay, katiwa-tiwala ka ba? Dear Papa Dudut, importante ang tiwala sa kahit na anong aspeto ng buhay. Sa trabaho man yan o sa relasyon. Mahalaga na pinagkakatiwalaan tayo. At para maging katiwa-tiwala tayo ay dapat piliin nating maging mabuting tao. Yun bang may respeto sa ating kapwa at paninindigan sa ating mga salita. Isa yan sa mga bagay na natutuhan ko sa buhay na naging dahilan kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gino. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang istorya ng buhay ko. Alias na lang din po ang pagkakakilanlan ng mga tao na babanggitin ko sa aking kwento para sa kanilang privacy. Magsisimula ang lahat nung ako ay nag-aaral pa lamang sa aming probinsya. Doon ko nakilala si Isabel. Nasa elementarya pa lamang ako noong nabighani na ako sa kagandahan niya. At hindi ko sukat akalain na sa murang edad ko ay magkakagusto ako kay Isabel. Wala akong cellphone noon kaya ang tanging paraan lamang upang masabi ko ang nararamdaman ko sa kanya ay sa pamamagitan ng sulat. Wala naman akong lakas ng loob magsabi ng personal. Kaya lang pagkatapos kong maibigay ang sulat ko kay Isabel ay wala na akong narinig pa mula sa kanya. Isabel, hanggang ngayon di pa rin talaga ako makapaniwala na nag-uusap tayo ngayon. Naniyaya mo ako rito sa plaza para makipag-usap. Bakit naman hindi? Mukha ka namang mabait kausap. Oo. Oo, sabi rin ng nanay ko mabait talaga ako pero ano kasi, yung totoo nahihiya ako na kausapin ka eh. Bakit naman? Pinadalhan mo na nga ako ng sulat tapos sinabi mo dun yung nararamdaman mo para sa akin. Tapos ngayon nahihiya ka pa rin? Uy, kung alam mo lang na matagal kong inipon yung lakas ng loob na yun para mabigay sa'yo yung sulat ko. Mahihain kasi talaga ako pero sobrang gusto talaga kita kaya sinantabi ko yung hiya na yun. Kaya lang Ano? Kaya lang wala na ako narinig mula sa'yo. Hindi ko tuloy alam kung natanggap mo yung sulat. Nabasa mo tapos nagalit ka sa nilalaman o baka wala ka lang talagang pakialam. Siyempre natanggap ko. Malalaman ko ba naman na may gusto ka sa akin kung hindi, di ba? Nabasa ko rin at nagustuhan ko yung pagkakasulat mo. Ang bango-bango rin ng papel kasi nilagyan mo pa ng polvo. Dahil doon, nagustuhan kita. Hinangaan ko yung tapang mo na magsabi ng nararamdaman mo. Kaya lang Ano? hindi kasi ako yung tipo ng babae na madadaan mo sa pasulat-sulat. Ha? Marami sa mga kaibigan ko kinikilig kapag nakakatanggap ng love letter, lalo na mula dun sa lalaking nagugustuhan nila. Yung iba nga iniipon pa, tinatago para paulit-ulit nilang mabasa. Pero ako, hindi ako ganun. Ayoko magtabi ng mga papel na mabubulok at mapupunit lang pag nagtagal. Pero sabi mo nagustuhan mo yung sulat ko, di ba? Oo, kaya itatabi ko pa rin yung love letter mo. Kaso, pwede ba na wag mo na ulit daanin sa pasulat-sulat kung gusto mong manligaw sa akin? Pumunta ka na lang sa bahay namin, harapin mo sina nanay at tatay.
Magpakilala ka tapos sabihin mo kung bakit mo ako nagustuhan. Tapos patunayan mo. Ha? Pumunta sa inyo para manligaw? Oo, 'di ba ganun naman talaga ang ginagawa ng mga lalaki kapag may nagugustuhan silang babae? Naalala ko, laging kinikwento ni nanay na niligawan siya ni tatay sa bahay nila nung araw. Pinagsibak daw siya ng kahoy, pinag-igib ng tubig, tumulong sa pagtatanim sa palayan, nagbungkal daw si tatay ng lupa, nagpaligo, tas nagpakain ng kalabaw, tsaka kung ano-ano pa. Pero bata pa ako. Hindi ko pa kayang gawin yung mga ginawa ng tatay mo nun sa nanay mo. Hindi mo naman kailangan gawin lahat yon. Tsaka wala naman kaming kalabaw at palayan na sinasaka, no? Basta, pumunta ka na lang sa bahay kung seryoso ka talaga sa nararamdaman mo sa akin. At imbis na idaan mo lang sa sulat, pakita mo. Hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko na rin kung gaano mo ako kagusto. Ayos ba yon? Oo naman. Ayos na ayos yun, Isabel. Paano? Asahan ko yan, ha? Hintayin kita sa bahay namin. Sige, Isabel. Pangako, dadating ako. Pupuntahan kita. Papadudot, hindi ko inaasahan nakakausapin ako ni Isabel at nabigla ako sa mga sinabi niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible akong magustuhan ang babaeng gusto ko. Kaya nga tinapangan ko, nilakasan ko ang aking loob upang ligawan ng personal si Isabel katulad ng gusto niyang mangyari. Doon ko rin napagtanto na siya yung uri ng babae na hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Hindi nga nagtagal ay pinagplanuhan ko ang pagpunta sa bahay ni Isabel na may 5 kilometro ang layo mula sa amin. At dahil estudyante pa lamang ako noon, at nagtitipid pa ay nilakad ko lamang ang daan patungo sa kanila. Tiniis ko ang init at pagod dahil desidido akong patunayan kay Isabel na gusto ko siyang ligawan, na mabuti ang intensyon ko sa kanya. Kaya naman sasadyain ko siya sa bahay nila. Kaya lang nung malapit na ako sa kanila ay bigla naman akong napaurong sa sobrang kaba, Papadudot. Kaya ko ba to? Sabi nung manong, ito na raw yung bahay ni na Isabel pero parang ayoko na pumunta. Sayang naman paglalakad ko sa initan kung di ako tutuloy. Kaso paano kung hindi ako patuloy ng mga magulang niya? Paano kung nagalit sila kay Isabel nung sinabi niya na may gustong manligaw sa kanya? Paano kung sabihin nilang mga bata pa kami at sa halip na pakikipagrelasyon, pag-aaral muna ang atupagi namin? Ano na lang ang isasagot ko pag ganun? Paano na kaya to? Sayang din tong nilutong kakanin ni nanay. Pinangutang niya pa naman yung pinambili niya ng sangka para Ikaw sa... na ba si Gino? Opo, ako nga po si Gino. Kayo po ba ang nanay ni Isabel? Ako nga. Magandang araw po, tita. Magandang araw din. Bakit parang natuod ka na dyan sa kinatatayuan mo? Kanina pa kita napansin dyan na nagdadalawang isip at parang kausap mo pa yata ang sarili mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako pero hindi ko lang po mapigilang kabahan. Bakit naman? Hindi naman kami nangangain ng tao rito. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin, tita. Biro lang, ikaw naman. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Isabel. Talaga po? Nakwento na niya ako sa inyo? Oo naman. Ikaw daw yung matapang na lalaki na nagbigay ng sulat sa kanya kung saan inamin mo raw ang nararamdaman mo. Na gusto mo raw ang anak namin. Ganon. Ako nga po yun. Totoo ba talaga na gusto mo si Isabel? O baka naman biro-biro lang yung nararamdaman mo? Totoo po na gusto ko si Isabel, tita. Mabuti. Kasi hindi mo basta-basta makukuha ang matamis na oo ng anak namin hanggat hindi mo napapatunayan ang sarili mo sa amin ng tatay niya. Kaya ka nga pinapunta rito sa bahay ng anak namin para personal naming makilala ng asawa ko. Gusto ko rin naman po na makilala kayo kasi mga magulang po kayo ni Isabel. Oo, ganun naman talaga dapat.
Mas mabuti na yung ligawan mo ang anak namin sa loob ng pamamahay namin at hindi sa kung saan-saan. Ayaw namin na maling lalaki ang mapili ng Isabel namin. Naiintindihan ko po ang mga sinabi ninyo. Siya. Sige. Tara na, para sa loob na tayo mag-usap. Naghanda kami ni Isabel na makakain. Ganun po ba? Salamat po, pero nagdala na rin ako nitong kakanin na luto ng nanay ko. Aba, mukhang masarap nga yan ah. Halika na sa loob. Welcome ka sa bahay namin. Maraming salamat po, tita. Papa Dudut, masaya akong pinatuloy ng nanay ni Isabel sa kanilang munting tahanan at pinagsaluhan namin ang bitbit kong kakanin. Masasabi ko na isa yon sa mga alaala ng nakaraan na hinding-hindi ko makakalimutan. Nagbonding kami ni Isabel sa pamamagitan ng pagkwekwentuhan, tawanan, biruan at kung ano-ano pa. Bilang binatilyo ay simple lamang ang aming kaligayahan. At kahit nasa murang edad ay masasabi ko na kapwa namin naunawaan ang konsepto ng pag-ibig. Papadudot, naging inspirasyon ko si Isabel sa bawat araw na lumilipas. Wala akong ibang hangad kundi ang dumating ang sandali na mahingi ang kamay niya mula sa kanyang mga magulang at may lakad siya sa altar bilang aking asawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung niligawan ko si Isabel ay pinatunayan ko talaga sa kanya na mahal ko siya. Hindi nga nagtagal ay naging kami at mabilis na lumipas sa mga taon. Nagdalaga at nagbinata na kami. Nag-aral pa kami noon ng mga panahong yon at masaya at puro lambing lang ang mga araw na yon. Para sa amin ni Isabel ay sana'y huwag nang matapos ang bawat sandali at magkasama na lamang kami. Sabay kaming nangarap na balang araw ay bubuo kami ng sarili naming pamilya. Yung klase ng pamilya na mamamayani ang saya at pagkakaunawaan sa bawat isa. Kay sarap isipin na posibleng mangyari ang mga bagay na yon at kay sarap balikan na minsan kaming nang hawak ni Isabel sa pangako namin sa isa't isa. Kaya nga pinagbuti namin ang pag-aaral para makapagtapos. Kaya lang meron pong nangyari, Papa Dudut. Gino, may problema ba? Pansin ko parang kanina ka pa bumubuntong hininga. Tapos malungkot din yung mga mata mo. Pwede mo naman ikwento sa akin kung may nangyari para mapayuhan kita. Tsaka handa naman akong makinig kung kailangan mo ng mapagsasabihan. Alam ko, kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil nandyan ka. Siyempre, girlfriend mo ko Saan naman ako pupunta kundi sa tabi mo lang, di ba? Ikaw talaga. Lagi mo akong pinapasaya. Lagi mo rin naman akong pinapasaya. Bukod sa mga kwento mo na nakakatawa, marami ka ring sinasabi na nakaka-inspire. Talaga? Tulad ng ano? Na balang araw, hihingin mo rin ang kamay ko. Na ipapaalam mo sa mga magulang ko na gusto mo na akong pakasalan at maging asawa. Nabubuo tayo ng pamilya, magkakaanak, itataguyod sila. Tatanda tayo na magkasama at magsasama sa hirap at ginhawa. Oo naman. Ikaw na kasi yung babae na nakikita ko na makakasama ko habang buhay, Isabel. At ikaw na rin naman yung lalaki na gusto kong maging asawa. Pero Pero ano? Pero may isang bagay pala ako na sinabi na hindi ko matutupad. Ano yun? Yung makapagtapos tayo ng sabay. Ha? Bakit naman? Kasi Isabel, plano ko nang huminto sa pag-aaral. Ano? Bakit? May nangyari ba? Oo meron. Hindi na kasi ako kayang pag-aralin ni nanay. Mag-isa lang naman siyang naghahanap buhay sa pamilya namin, di ba? Oo. Simula nung nawala si tatay, si nanay na ang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Ilang taon din siyang nagkayod kalabaw sa pagtatrabaho kaya madalas na siyang magkasakit. Hindi lang yung klase ng mga sakit na gumagaling ng 1 hanggang 3 araw. Nung huli namin siyang dinala sa center para ipatingin
Sinabi sa amin ng doktor na mataas daw ang presyon niya. Naku, nakakalungkot naman yun. Oo nga eh. At delikado raw yun kapag napabayaan, kaya nga meron na siyang iniinom na gamot araw-araw. Libre naman yung gamot na nakukuha namin sa center, pero dahil sa sakit na yun ni nanay, hindi na siya makapagtrabaho ng mabigat. At bilang panganay, nagboluntaryo ako na ako na lang ang maghahanap buhay. Kaya ka hihinto sa pag-aaral? Oo, ganun na nga. Pero kaya mo na ba? Ang alin? Magtrabaho? Oo. Ano namang naisip mong pasukin? Hindi ko pa nga alam eh. Basta kahit ano na lang siguro, basta marangal. Kung kinakailangan kong maglampaso ng sahig, magkargador, magtindero o magpromodizer, gagawin ko para lang kumita ako ng pera. Alam mo, Gino, bilib din ako talaga sa'yo eh. Hindi kasi madali na pasanin ng pamilya nyo pero gagawin mo pa rin alang-alang sa nanay mo. At pati na rin sa mga kapatid ko. Kasi mahal ko sila, Isabel. Lalo lang tuloy kitang hinahangaan. Salamat pero pasensya ka na. Pasensya na kasi hindi na tayo sabay makakapagtapos ng pag-aaral. Di ko na rin kasi alam kung babalik pa ako sa pag-aaral pag nakapagtrabaho na ako. Baka maging abala kasi ako at hindi ko na rin gustuhin bumalik pa sa pag-aaral. Ewan, nalilito pa talaga ako sa gagawin eh. Ay nako, Gino. Hayaan mo na muna yun. Unahin mo na lang muna yung pwede mong unahin. Maghanap ka ng mapapasokang trabaho, tapos saka mo na pag-isipan kung may plano ka pang bumalik sa pag-aaral. Basta, kahit na ano yung maging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Isabel. Maraming salamat talaga. Papadudo tulad ng sinabi ko kay Isabel ay huminto ako sa pag-aaral at naghanap ng mapapasukang trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Hindi naman kasi ako pinanganak na mayaman. Sakto lamang ang kinikita ng magulang ko para mabuhay kaming magkakapatid. At bagaman malungkot at mahirap sa akin ang desisyong tumigil sa pag-aaral, masaya at inspirado naman ang puso ko. Isa rin kasi si Isabel sa dahilan kung bakit nagsisikap ako at kinakaya ko ang pagtatrabaho kahit na hindi sapat ang perang sinesweldo ko. Maliit lang kasi ang kinikita ko at madalas ay kulang na kulang pa bilang panggastos sa bahay namin. Ngunit hindi pa rin ako huminto at sumuko. At kahit naabala ako sa pagkayod ay hindi yon naging dahilan upang mapabayaan ko ang relasyon namin ni Isabel. Mabilis na lumipas sa mga taon, hikahos pa rin ako sa buhay. Happy anniversary, Isabel. Grabe, 9 na taon na tayong magkasintahan, no? Oo nga, ang bilis no? 9 na taon na tayo pero parang kahapon lang nung binigyan mo ako ng love letter at pumunta ka sa bahay namin para ligawan ako. Kaya nga eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung pakiramdam. Yung saya, yung kaba nung humarap ako sa mga magulang mo at sinabi sa kanila ang intention ko na ligawan ka. At kahit na hindi naman agad-agad na naging tayo kasi syempre mga bata pa tayo. Sa puso ko, matagal na tayong magkasintahan. Kaya lang. Kaya lang ano? Kaya lang, hindi ko mapigilang mahiya sa'yo, Isabel. Oh, bakit naman? Kasi walang-wala ako ngayon. Kapos na kapos sa pera kahit na nagtatrabaho naman ako. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay namin, di ba? Oo naman, alam ko. Ikaw yung breadwinner sa inyo. Kaya nga nahihiya ako sa'yo ngayon dahil wala man lang akong bitbit na pampasalubong sa'yo. Wala kasi akong pambili. Anong wala kang pasalubong eh? Ano tong mga bulaklak na dala mo? Tsaka itong 9 na piraso ng paborito kong candy. Yung mga bulaklak na yan, hindi ko naman binili yan. Pinitas ko lang yan sa daan nung naglalakad ako pupunta rito sa inyo. May pera naman ako na naitabi nun, pambili ng bulaklak para sa'yo. Yung marami, yung nakaayos ng maganda, kaso nagastos namin pambili ng bigas sa bahay. Kaya nga ni pamasahe, walang natira sa akin. Naglakad na lang tuloy ako tapos plano ko rin sanang bumili ng cake.
Kahit yung maliit lang kasi espesyal tong araw na to. Pero yan lang mga candy na yan ang inaabot ng mga natirang barya sa bulsa ng pantalon ko eh. Ay sus, wala yun. Hindi ko naman kailangan yung mga yun eh. Mas gusto ko tong dala mo ngayon. Itong mga bulaklak, ang gaganda. Tsaka libre mo pang napitas, di ba? Tapos itong mga candy, sabi ko nga paborito ko, di ba? Itatabi ko to kasi alaala to ng ika-siyam nating anibersaryo. Teka, hindi ba yan lalanggamin? Itatabi ko naman ng maayos, syempre. Ay, kainin mo na lang kaya. Tapos yung balat na lang yung itabi mo. Pwede rin naman. Salamat talaga Isabel kasi kahit papano napagaan mo yung pakiramdam ko. Ano ka ba? Walang anuman. Tsaka huwag ka nang malungkot. Wala ganun talaga yung buhay. Hindi naman napunta sa wala yung pera na naipambili mo ng bulaklak na mamahalin at cake para sa anibersaryo natin eh. Napunta naman sa pamilya mo kaya walang kaso yon. Salamat Isabel. Hayaan mo, pinapangako ko na babawi ako sa'yo. Magsisikap ako sa pagtatrabaho. Mag-iipon ako ng pera para mabilhan kita ng kahit na anong gusto mo. Salamat. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo ha. Mahirap kasi yun eh. Ayos lang naman ako. Kontento ako sa kung ano na lang muna yung meron. Kung ano na lang muna yung mabibigay mo. Naniniwala naman ako na magiging mabuti rin sa atin ang kapalaran. Lalong-lalo na sa'yo kasi masipag ka at mabait na anak. Papadudot naging emosyonal ako ng mga panahong yon dahil kahit na hindi magarbo ang pagdiriwang namin sa aming anibersaryo ay ramdam ko ang saya sa puso ni Isabel. Masasabi ko na mababaw lamang ang kaligayahan niya at madali siyang maka-appreciate ng mga simpleng bagay. Kaya bagaman nahihiya ay napanatag na rin ang puso ko na sapat pa rin ako para sa kanya. Aaminin ko na sa loob ng 9 na taon naming magkasintahan ay wala pang nangyayari sa amin ni Isabel, Papadudot. Tanging mga yakap at halik lamang ang pinagsasaluhan namin. Ako bilang lalaki hanggat maaari ay nagiging mapagpigil. Sagrado kasi para sa amin ni Isabel ang kasal. At ang mga gawain ng mag-asawa ay nararapat lamang naming gawin sa oras na may basbas na ng simbahan ng aming pagsasama. Malaki ang pagmamahal ko kay Isabel. Kaya naman nagdesisyon na ako na pakasalan siya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam ko sa aking sarili na hindi pa sapat ang kinikita ko upang bumuo ng pamilya kasama si Isabel. At batid ko na kulang ang pagmamahala namin para mapakain at masustentuhan ang pag-aaral ng aming magiging anak. Kaya nga doon ko na napag-isip-isip na lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Ang plano ko ay mag-iipon muna ako ng pera para pag-uwi ko sa amin ay yayayain ko nang magpakasal si Isabel. Noong sinabi ko sa kanya ang gusto kong mangyari ay tumutol agad si Isabel. Ayaw niya kasing mapalayo sa akin. Para sa kanya iba ang pamumuhay sa Maynila kumpara sa probinsya namin. Ngunit pinatatag ko ang isipan niya at sinabi ko na magtiwala siya sa akin. Na babalik ako sa amin at pag nangyari yon ay may sorpresa akong inihanda para sa kanya. Hindi nga nagtagal, Papadudot, ay nakumbinsi ko naman si Isabel at napapayag na magtrabaho ako sa Maynila. Hindi po naging madali ang pakikipagsapalaran ko sa lugar na malayo sa probinsyang kinalakhan ko. Namasukan ako bilang trabahador sa isang catering business at kung saan-saan kami pinapupunta. Pero kahit marami na akong lugar na napuntahan ay lugmok pa rin ako. Dahil palagi kong naiisip at naalala si Isabel. Sabik na akong makita siya, mayakap at mahalin. Pero isang tawag ang natanggap ko mula sa kapatid ko. Pinapauwi niya ako sa amin dahil meron siyang nalamang isang masamang balita tungkol kay Isabel.
Kung ganun totoo nga na buntis ka, Isabel. Patawarin mo ako, Gino. Sorry talaga. Sino ka man yan? Sabihin mo, sino ang ama ng bata na dinadala mo, ha? Si Arthur. Si Arthur! Yung barkada ko? Matalik na kaibigan? Tinuturing ko na parang kapatid? Oo, Gino. Pero bakit? Sa kakailan pa to? Kailan niyo pa ako niloloko? Hindi ka namin niloko. Anong hindi niloko eh? Nabuntis ka na nga niya! Gagawin mo pa akong tanga? Eh ako na nga ang inagrabyado ninyo rito! Nasaan na yung bokong na yun? Nasaan na? Para maturuan ko ng leksyon! Pantay sa lakay siya. Umalis lang ako tapos sinulat ka na ng hayop na yun! Gino, parang awa mo na. Minahon ka. Huwag ka nang gumawa ng gulo kasi baka mapasama ka lang eh. Tapos baka magkasakitan pa kayo ni Arthur. Hindi pa ba ako nasasaktan ngayon? Sabihin mo, hindi pa ba? Ang sakit-sakit na ginawa niyo sa akin, Isabel. Walang kasing sakit. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kailan pa nagsimula yung ugnayan yung dalawa? Matagal na ba? Nung nandito pa ako, ano? Kailan? Sabihin mo kailan? Nung umalis ka papuntang Maynila. Nung nakaraang piyesta, pareho kaming lasing noon ni Arthur, tapos may nangyari sa amin. At kailan ka ba natutong uminom ng alak, ha? Umalis ka lang kasi akala ko hindi ka na babalik. Anong hindi? Di ba nangako ako sa'yo na babalik ako? Magtatrabaho lang ako sa Maynila. Mag-iipon ng pera tapos babalik ako rito sa atin. Yayayain na kita magpakasal. Pero paano pa mangyayari yun? Nagpabuntis ka na sa iba. Bakit, Isabel? Bakit mo ako nagawang saktan? Hindi ka man lang nagtiwala sa mga sinabi ko. Tapos sinira mo na rin yung tiwala ko sa'yo. Isabel, 9 na taon. Ang tagal na natin. Kasal na lang ang kulang pero nagawa mo pa rin sayangin yung 9 na taon na yun. Ang sakit-sakit na ginawa mo, Isabel. Sobrang sakit. Papadudod, sobrang sakit na malamang nabuntis ng ibang lalaki ang kasintahan ko. At ang naturang lalaki ay itinuring ko pa namang matalik na kaibigan at kababata. Kaya naman para makalimot ay nilunod ko ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Gusto kong sirain ang aking sarili upang matapos na lamang ang sakit na pinagdaraanan ko. Paulit-ulit kong sinumbatan si Isabel, kwestiyon ang naging akto at desisyon niya. Hinanap ang tiwalang winala niya noong umalis ako at sinisi ang aking sarili. Dahil kung hindi siguro ako lumayo para magtrabaho sa Maynila, ay hindi niya magagawa ang bagay na yon. Akala ko'y wala nang sasama at sasahol sa ginawa sa akin ni Isabel. Ngunit meron pa pala. Papadudot. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko o baka naman nabingi lang ako? Seryoso ka ba talaga na gusto mo akong kunin na ninong ng anak ninyo ni Arthur? Oo, Gino. Kung ayos lang sana sa'yo. Hindi ko masagot yung tanong mo sa totoo lang. Ang hirap sagutin kasi hanggang ngayon masakit pa rin eh. Sariwa pa rin yung sugat na nararamdaman ko sa puso ko nang dahil sa ginawa ninyo ng matalik kong kaibigan. Alam ko, at habang buhay kong dadalhin ang kasalanan namin yung sa'yo, pero naisip namin ni Arthur na gusto naming makilala ka ng anak namin dahil napakabuti mong tao.
Masakripisyo ka, mapagmahal. Sus. Alam namin na mamahalin at aalagaan mo ang anak namin kapag ikaw ang naging ninong niya. Tama si Isabel. Alam namin na malaki ang pagkakasala namin sa'yo kaya paulit-ulit kami humingi ng kapatawaran. Pero sana wag mo namang ipagkait sa magiging anak namin ni Isabel na makilala ka niya. Kahit na hindi pa man sa pinapanganak palagi ka namin kinikwento sa kanya, Gino. Talaga, Arthur? Anong sinasabi ninyo sa kanya? Lahat ng kabutihan mo at kabaitan mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi maging sa mga kaibigan mo na rin. At higit sa lahat, sa akin. Alam nyo, hindi pa naman maiintindihan ng baby ninyo lahat yan eh. Kaya nga pinapangako namin na ipapaintindi namin sa kanya habang lumalaki siya. Sobrang laki ng kasalanan namin sa'yo ni Isabel, Gino. Nagpadala kami sa tukso. Naging mahina kami pareho kaya nasaktan ka namin ng husto. At ang kasalanan na yun dadali na namin yun habang buhay. Wala naman tayong magagawa pa ron. Nangyari na, tapos na. Siguro ang magagawa na lang natin ngayon umusad. Masama pa rin ang loob ko sa inyo ni Isabel kasi nasaktan nyo talaga ako ng husto pero di naman ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit at hinanakit. Para sa akin, mas mabigat dalhin sa dibdib ang bagay na yun kaysa magpatawad at tanggapin na lang yung nangyari. Sa ngayon, hindi ko pa kayo kayang patawarin pero ayaw ko namang idamay ang anak ninyo dahil wala naman siyang kasalanan. Ibig sabihin ba niyan, Gino? Oo, Isabel. Pumapayag na akong maging ninong ng anak ninyo. Nangangako ako na ituturing ko siyang parang tunay na rin na anak. Alam namin na tama ang desisyon namin na ikaw ang piliin namin ni Arthur para magsilbing ikalawang magulang sa anak namin. Kaya nga, maraming salamat ha, Gino. Walang anuman. At ikaw, Tol, usapang matinuto ah. Lalaki sa lalaki. Sige tol, ano yun? Tol, ingatan at mahalin mo yan si Isabel. Yung klase ng pagmamahal na higit pa sa ginawa ko noon. Huwag mo siyang sasaktan o paiiyakin. Irespeto mo rin ang mga ayaw at gusto niya. Lagi mo siyang kumustahin at gawing prioridad. Tratuhin mo siya ng mabuti at piliin mo siya araw-araw. Sana palaging manatili ang pag-ibig at tiwala sa inyong pagsasama. Papa Dudut, nagparaya ako sa pag-ibig nang ipagkatiwala ko kay Arthur ang kaysa isang babae na minahal ko. At yun nga ay si Isabel. Tinanggap ko kahit napakasakit na hindi kami ang nakalaan para sa isa't isa. Kahit na mas matagal kaming nagsama bilang magkasintahan. Inisip ko na lamang na may nakalaang plano ang Diyos sa akin na higit na mas mainam at mabuti kesa sa mga gusto ko. Sa ganung paraan ay napanatag ang aking puso. Noong binyag ng anak nila Isabel at Arthur ang huling beses na nagpakita ako sa kanila. Pagkatapos noon ay lumuwas muli ako ng Maynila at nagpakalayo-layo na. Alam ko na naunawaan nila ang rason kung bakit ko kinailangang gawin ang bagay na yon. Sa kasalukuyan ay masaya na ako dahil natagpuan ko na ang babaeng gusto kong makasama na bumuo ng sarili naming pamilya. Itago na lang natin siya sa pangalang Jane. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gino. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.